Hindi na tinanggap ni Judy ang mga tawag ni Alfric mula noon. Naging tahimik na rin siya, kahit ang nanay niya ay hindi na siya masyadong kinikibo. Alam kong galit ka sa akin dahil mahal mo na nga siguro si Alfric. Sabi nito habang nasa supermarket sila at namimili. Huwag niyo lang po akong pansinin, Nay. Walang kaemo-emosyong sabi niya. Anong gusto mong gawin ko? Tapusin ko relasyon namin ni Cesar? Pinili niyang huwag na lang kumibo. Hindi ba sabi mo noon okay lang sa'yo kung magmahal ako uli? Pero bakit naman si Sir Cesar panay? Sige, kung talagang ayaw mong mahalin ko si Sir Cesar, pwede ko naman siyang iwasan. Kaya lang, baka hindi ko na magawa yun ngayon. Saglit na huminto ito at itinulak ang pushcart at huminto sa tapat ng vegetable section. Buntis kasi ako, anak. Para siyang ipinako sa kinatatayuan. Nang tingnan niya ang nanay niya ay napansin niyang nangingilid ang mga luha nito. Pinahid nito iyon ng likod ng palad niya. Noon lamang niya napansing mukhang problemado ito. Nay! Nagpatuloy lang ito sa pamimili ng gulay. Abutin mo nga yung cauliflower. Damihan mo dahil gustong gusto yan ni Cesar. Pero sa halip na sundin ang iniutos nito ay hinawakan niya ito sa braso. Nay, totoo ba ang sinasabi niyo? Talaga bang buntis kayo? Tiningnan siya nito at tumango, saka pinilit ngumiti. Magkakaroon ka na ng kapatid. Alam niyang mabigit ang dinadala ng kalooban nito kahit pilit na ipinapakita nito sa kanya na okay lang ito. Alam na ba ni Sir Cesar to, Nay? Hindi pa, pero alam kong matutuwa siya kapag nalaman niya to. Sabi niya noon na aalagaan niya ako. Tayo. Nay, talaga bang mahal niyo siya? Nakakahiya mang aminin sa'yo, anak. Oo, mahal ko siya. Masaya ako sa kanya. Sigurado naman ba kayong mahal din kayo niya? Bakit naman ganyan ang tanong mo? Paano kung hindi pala niya kayo totoong mahal? Kamamatay lang ng asawa niya. Sa tingin niyo, malilipat ka agad ang pagmamahal niya sa inyo? Inalis nito ang pagkakatingin sa kanya at ibinalik sa mga gulay. Parang nasasaktan ito sa itinanong niya. Mahal niya raw ako. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi niya. Ang dali niyo namang maniwala. Tiningnan siya nito ng mataman. Bakit kay Alfric naniwala ka kaagad? Balik nito. Kasi nararamdaman mo sigurong totoo ang mga sinasabi niya. Kung minsan, may mga bagay na mas naiintindihan ng puso kaysa sa isip natin. Malungkot na tumango siya. Kinausap ko na si Cesar. Sinabi ko ang tungkol sa inyo ni Alfric. Ang sabi ko, pwede ako magsakripisyo para sa inyo. Pero ang sabi niya, mga bata pa naman daw kayo at baka infatuation lang yung nararamdaman nyo. Lilipas ang araw habang nag-mature kayo. Hindi, Nay. Patawarin mo ako, anak, pero katulad ng sinabi ko sa'yo, kaya ko naman magparaya para sa kaligayahan mo. Pero dahil sa kondisyon ko ngayon, kailangan nang ipinagbubuntis ko na magiging tatay. Sana'y maintindihan mo. Ayokong lumaki rin siyang walang tatay. Huminga siya ng malalim. Pilit niyang pinagaan ang bigat sa puso niya. Sa kanya nagawang umiti, bagamat may pait pa rin doon. Naiintindihan ko, Nay. Kaya lang, sana po hindi kayo nagkamali katulad ng kinatatakutan nyo. Sana nga po mahal kayo talaga ni Sir Cesar. Mahal ako ni Cesar, anak. Nararamdaman ko yun. Kahit sinabi ko noon na ayoko nang magmahal, nabuhayan ako ng pag-asa nang suyuin ako ni Cesar. Pakiramdam ko hindi na ako masasaktan ngayon. Nakangiti na ito nang sabihin iyon. Kahit paano ay konsolasyon na iyon sa pamamigat ng puso niya dahil sa napipintong pagkasira ng relasyon nila ni Alfric. Kinagabihan, basa ng luha ang kanyang unan. Masakit isiping kailangan niyang isakripisyo ang kanyang unang pag-ibig para sa kaligayahan ng nanay niya. Hindi niya mapigil ang pag-iyak pagkatapos niyang gumawa ng sulat para kay Alfric.
Sinabi niya rito na hindi na niya matutupad ang pangako nila sa isa't isa dahil kailangan nilang magparaya. Isa pa siguro sa dahilan ng pag-iyak niya ay ang pag-aalala at takot na nararamdaman niya sa posibilidad na masaktan lang uli ang nanay niya. Idinalangin na lamang niyang sana'y maging maligaya ito. Nandito sa San Pablo si Elfric. Nasa Jollibee siya sa bayan. Hinihintay ka. Napamaang si Judy sa sinabi sa kanya ng Ma'am Berting ng hapong iyon. Next week pang schedule ang uwi niya. Hindi ho ba? Oo, pero pumuslit siya dahil gusto niyang magkausap kayo ng maayos at personal sa labas. Hihintayin ka raw niya hanggang alas 6. Alam niyang nagsisimba ka tuwing linggo. Ayaw niyang umuwi sa mansyon dahil galit daw siya sa daddy niya. Sige ho, pupunta ako sa sinabi niyang lugar. Gusto kong ipaglaban ng nararamdaman ko. Giit ni Elfric. Halatang naghihirap ang loob nito. Napansin ni Judy na nanlalalim ang mga mata nito. Bakit ba kailangan natin magparaya, Judy? Una, dahil ngayon lang nagmahal uli ang nanay ko. Pero mahal din natin ang isa't isa. Gusto kong sumungaw ng mga luha niya dahil naghihirap din ang loob niya ngunit sinisikil siya ng kanyang emosyon. Mga bata pa tayo eh. Basag ang tinig na sabi niya. Ayoko, Judy. Hindi ako papayag. Si daddy ang dapat magparaya. Tutal, buntis ang nanay ko, Elfric. Natigilan nito. Oh my God. Tinampal nito ang sariling noo. Bakit? Bumuntong hininga ito bago siya muling tiningnan. Hindi ito dapat nangyari eh. Mahina lang ang pagkakasabi nito niyon pero narinig niya ng malinaw. Bakit, Elfric? Ulit na tanong niya rito. I hate to say this to you, sabi nito. Pero hindi ako sigurado kung talagang mahal ni daddy ang nanay mo. Ano? Siya naman na natigilan kapag kuwa'y biglang umasim ang mga mukha niya. Anong hindi ka sigurado? May pakiramdam ako na ginagamit lang ni daddy ang nanay mo para maibsan ang pangungulila niya kay mommy. Hanggang ngayon, kinakain siya ng lungkot, kaya kung sino-sinong babaeng. Tumigil si Elfric sa pagsasalita. Napansin siguro nitong gumuhit na ang galit sa mukha niya. Binalaan ko na si daddy tungkol dito noong una ko siyang kausapin. Kung balak lang kako niyang gamitin ng nanay mo, tigilan na lang niya dahil ayoko masaktan kayong mag-ina. Ang sabi niya, wala raw akong pakialam at buhay niya iyon. Then noong isang araw, nakita raw siya ni Mang Berting sa Manila. May kasamang ibang babae. Kung talagang mahal niya ang nanay mo, hindi na niya gagawin iyon. Tarantado pala yung daddy mo eh. Sabi niya, nagpupuyos ang damdamin. Ibig sabihin, pinaasa lang niya si nanay. Hindi na niya naawat ang kanyang mga luha. Agad na ginagap nito ang kanyang mga kamay bago pa bumuhos ang emosyon niya sa tindi ng galit. Ako nang humihingi ng tawad sa inyong mag-ina. Kawawa naman ang nanay ko. Pinaasa lang pala niya. Umiiyak na sabi nito. Mabilis siyang tumayo saka tumalikod. Pinigil siya nito. Judy, please, hayaan mo akong kumausap sa kanya. Hindi, ako ang kakausap sa kanya. Niloko niyang nanay ko. Padarag na binawi niya ang kamay niya ang hawak nito. Saka siya nagmamadaling umalis ng fast food na iyon. Hindi niya matatanggap na nasaktan na naman ang nanay niya. At isipin pang handa na nga sana siya magsakripisyo. Niloloko ka lang niya, Nay. Sumbong ni Judy sa nanay niya pagdating niya sa mansyon. Inabutan niya ito nang nakahiga sa double deck sa loob ng quarters nila dahil nahihilo raw ito dahil marahil ng pagdadalang tao nito. Nagtaka pa siya kung bakit walang nagnireaksyon ng nanay niya. Nay, ginagamit ka lang pala ni Sir Cesar. Hindi ka niya totoong mahal. Hindi pa rin nito tumibo. Ano ba, Nay? Naririnig mo ba ako? Halos lugyugin na niya ito. Oo, at alam ko na. Biglang gumuhit ang galit sa mukha nito. Alam niyo na rin?
Impit itong humikbi. Sinabi ko na sa kanyang tungkol sa pagbubuntis ko. Ang sabi niya, bakit daw hindi ako nag-ingat? Nagtagi sa mga bagang niya. Hayop siya, mariing sambit niya. Hindi ako papayag, Judy. Hindi ako papayag na muling maloko at matalo. Ipaglalaban ko ang karapatan na magiging kapatid mo. Kailangan panindigan ni Cesar to. Hindi ako papayag na ginamit lang niya ako sa pangungulila niya sa namatay niyang asawa. Kahit kusinera lang ako rito, hindi ako papayag na paglaruan lang niya. Nay, nakita niyang naghilam ito sa mga luha nito. Nakadama siya ng matinding awa para dito, kaya niyakap niya ito. Paano kung hindi kanya panagutan, Nay? Kung i-deny niyang yung baby niyo, bakit ipipilit mo pa ang sarili mo? Minsan na ako nasaktan, Judy. Sinabi ko nang hindi na ako papayag na maulit iyon. Umiwas ako, pero nakuha niyang loob ko. Naging mahina ako sa panunuyo niya. Sumugal uli ako dahil sa pag-asang magiging maligaya na uli ako at mabibigyan kita ng mas maayos na buhay. Kaya lalaban ako. Igigit ko ang dapat niyang panagutan sa akin. Wala na siyang nagawa kundi ang umiyak din. Para sa nanay niyang nasasaktan at para sa kapatid niyang hindi pa naiisilang. Napatigil si Judy sa pagkain sa isang mesa sa loob ng kitchen nang marinig niya ang tila komosyon sa sala. Ano yun? Tanong niya kay Aling Nati na humahangos na pumasok galing sa sala. Ang nanay mo, nagwawala. Kinumpronta si Sir Cesar. Bigla siyang napalabas ng kitchen at tinungo ang sala. Nakita niyang galit na kinukumpronta ng nanay niya si Sir Cesar. Anong kaguluhan to? Tanong ng kararating lang na si Senyora Esperanza. Hayan, ang anak niyong walang bayag. Naduduwag ngayon na panagutan ang pinagbubuntis ko na kagagawan niya. Galit na sagot ng nanay niya. Anong sabi mo? Buntis ka? Sa lubog ng kilay na tanong ni Donya. Kapag kuwa'y galit na hinarap ang anak. Anong kababuyan ito pinaggagawa mo, Cesar? Pati ba naman ang kusinera natin? Ma, I can explain. Don't tell me. May relasyon kayo ng babaeng to. Hindi ko matatanggap yun, Cesar. Mahiya ka. You are a Benitez. Matagal bago sumagot si Sir Cesar. I'm just playing with her. I still miss my wife so much. At dahil mabait siya, maasikaso, maganda, parang nakita kong namatay kong asawa sa kanya. Bumaling ito sa nanay niya. I'm sorry, Sally. Sinugod ito ng nanay niya. Hayop ka? Hindi ganyan ang sinabi mo sa akin. Sinuyo mo pa rin ako kahit umiiwas ako sa'yo. Ginawa mo ang lahat para mapalambot ang puso ko at mahulog ang loob ko sa'yo. Itinago mo pa nga mga sulat mo. Napaka-sweet at napakabait mo sa akin. Pagkatapos ngayon, sasabihin mo, ginagamit mo lang ako? I'm really sorry, Sally. Akala ko rin ay mahal kita. Pero nangungulila lang pala ako sa asawa ko, kaya nabaling ang atensyon ko sa'yo. Sinampal ito ng nanay niya. Stop it! Sigaw ni Senyora Esperanza. Anong karapatan mong saktan si Cesar? Baka nakakalimutan mo kung ano ka lang dito sa mansyon ko. Napakataas mo namang mangarap. Si Cesar pang nilandi mo? Bumaling ang nanay niya kay Senyora. Mga wala kayong kwentang tao. Nagpupuyos ito sa galit. Inawat niya ito. Halika na, Nay. Umalis na lang tayo rito. Tama ang anak mo. Magbalot-balot na kayo. Pagtataboy sa kanila ng senyora. Ngunit hindi ka agad tuminag ang nanay niya. Ilusyonada. Hindi pa nahihibang si Cesar para patulan ka. Patuloy sa pangiinsulto rito si Senyora Esperanza. Ano akala mo sa sarili mo? Napakaganda mo para makalimutan ni Cesar na tagaluto ka lang sa mansyong to? Sa halip na matinag at sumunod sa sinabi ng kanyang nanay, ay muling lumapit ito kay Cesar at sinuntok sa dibdibang lalaki. Demonyo ka, hayop! Nagtiwala ako sa'yo, wala ka palang isang salita. Kasalanan mo, bakit hindi mo ginamit ang isip mo?
Si Senyora Esperanza ang sumagot. O siguro, naisip mong tataas ang posisyon mo sa mansyong to kapag pinatulan ka ni Cesar. Hindi mo man lang inisip na kabibiyudo lang niya at naghahanap lang siya ng mapagpaparausan. Hindi niya akalaing lalabas mula sa bibig ni Senyora Esperanza ang mga ganoong salita. Masyadong malaki ang tagpong iyon dahil halos lahat ng katulong ay nakasilip mula sa kung saan saang bahagi ng mansyon. Lumayas kayo. Muling pagtataboy ng Donya na itinutulak pa ang nanay niya. Huwag niyo ho akong pagtabuyan. Aalis kami dito kahit hindi niyo pa kami pagtabuyan at kahit buntis ako nakagagawa ng anak niyong nakatago pa rin sa saya niyo. Galit pa rin sagot ng nanay niya. Nagpabuntis ka, magdusa ka, walang utang loob. Tinanggap ko kayo rito, nag-ilusyon pa kayo at gumawa ng gulo sa pamamahay ko. Lumayas kayo. Ang sasama niyo. Mangilid-ngilid ang mga luha ng nanay niya, ngunit alam niyang pinipilit nitong huwag itong matibag ng emosyon. Kahit halos durugin ni Senyora Esperanza ang pagkatao nito, ay hindi ito nagpatinag. Pagkatapos ay muling tinapunan nito ng matalim na tingin si Cesar. At bago tumalikod ay dinuraan nito ang lalaki. Damn! Galit na reaksyon ni Senyora Esperanza. You bitch! Bitch ka rin! Magsama kayo ng anak mong walang bayag. Umangat ang kamay ng Donya para sampalin ng nanay niya. Sige, subukan nyo. Tila gustong manakmal ng nanay niya sa galit. Nagkatalon lang na may pera kayo, pero pantay lang tayo ng lugar sa mundo. Ang matutunaw sa tiyan nyo ay matutunaw rin sa tiyan namin. At kung mabubulo kami kapag namatay kami, ganun din ang mangyayari sa inyo. Mabilis na tumalikod ang nanay niya habang nakasunod siya. Impit siyang umiiyak dahil sa matinding awa rito at sa sitwasyon nilang mag-ina. Masyado siyang nasaktan sa pagtanggi ni Sir Cesar na panindigan ang pinagbubuntis ng nanay niya at dahil pang insulto pa mula sa mag-ina ang nakuha ng nanay niya. Huwag kang iiyak, Judy. Mariing babala sa kanya ng nanay niya habang nag-e-empake sila ng mga gamit sa kanilang quarters. Umiiyak siya dahil sa ganon humantong ang lahat. Umiiyak siya dahil tuluyan na silang magkakalayo ni Alfric. Magkakahiwalay sila nang hindi man lang nagkausap. Hindi mo dapat ipakita sa mga binitas na mukha tayong kawawa. Sila ang nasira sa ginawa nilang ito sa atin. Sila ang uusugin ng kanilang mga konsensya at ang tatamaan ng karma. Kaya huwag kang iiyak. Bilisan mo na yung ginagawa mo. Ayoko nang magtagal pa dito sa bahay na to. Para na akong sinisilaban dito. Ngunit hindi pa rin siya tumigil sa pag-iyak. Bakit ka umiiyak? Galit na tanong nito nang balingan siya. Pinigil niya ang pag-iyak. Ito ang tatandaan mo, Judy. Hindi dahil mahirap ka ay maliit ka. Huwag ka magpapatapa kahit kanino. Lahat ng oportunidad para makaangat ka, para maging tuso ka ay huwag mong papalampasin. Kapag naiwan na kita at ikaw na lang mag-isa, walang magtatanggol sa iyo kundi ang sarili mo. Pagkasabi nito niyon ay lumuha ito at tumulo pa ang luha sa mga mata. Lalo siyang napaiyak kaya kinabig siya nito at niyakap. Tumigil ka na, kailangan makaalis tayo rito. Pag-aalo nito sa kanya. Patawarin mo ako, anak. Nagkamali na naman ako. Pero hindi rito titigil ang buhay natin. Kakayanin natin to. Nang pumasok sa quarters, sina Aling Nati at si Shanang ay umiiyak din ang mga ito. Hindi na ibinigay ni Nyora Esper ang huling sweldo nyo, sabi ng mayordoma. Hayaan nyo na ho, hindi na rin namin masikmurang kumain ng galing sa kanila, sabi ng nanay niya habang tinatapos ang pag-eempake ng mga gamit nila. Kunin nyo tong kaunting halagang naitabi ko, sabi ni Aling Nati. Mayroon din akong kaunting naitabi, sabi ni Shanning. Huwag na, salamat na lang. May kaunti naman akong naitatabi. Yung inilalaan ko sana sa pag-aaral ni Judy. Alam ko kailangan nyo rin yung mga pera nyo. Tanggi ng nanay niya na pinipilit ngumiti. Sige na Sally, kunin mo na tong inaabot namin, giit ni Aling Nati. Kakailanganin nyo to.
Sa kanya na iniabot ni Aling Stati at ni Shining ang perang nais nitong itulong sa kanila. Maraming salamat sa inyo, sabi ng nanay niya sa mga ito. Saan ba kayo tutuloy mag-ina? Tanong ni Aling Nati. Sa Manila, dun sa dati naming tinitirhan sa Santa Mesa. Tugon ng nanay niya. Naging madamdamin ang pagpapaalam ng lahat. Naging malapit na kasi silang mag-iina sa iba pang kawaksi sa mansyong iyon. Ni hindi sila ipinahatid ni Senyora Esperanza sa driver kaya naglakad lang sila hanggang sa labasan. Ang hardinero sana maghahatid sa kanila pero galit na pinigil ito ng donya. Muling naluha si Judy nang ihatid sila ng tanaw ng mga kasambahay na nanatiling nakatayo sa mga bakal ng gate. Lalo siyang naluha nang lingunin niya sa huling pagkakataon ng mansyon kung saan niya natagpuan ang kanyang unang pag-ibig. Sa pag-iwan niya sa mansyon, iiwan na rin ba niya magagandang alaala nila ni Alfric? Hindi na ba sila magkikita uli? Doon na ba matatapos ang kwento ng pag-iibigan nila? At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!